May mga pagkakataon sa buhay na ang lahat ay maaaring magbago sa isang iglap. Para kay Ricardo Santos, dumating ang pagbabagong iyon isang mainit na Huwebes ng umaga sa San Diego. Pinupunasan pa niya ang langis sa kanyang magaspang at pagod na mga kamay nang marinig niya ang walang pagkakamaling tunog ng makina ng isang mamahaling sasakyan sa labas ng kanyang lumang garahe. Ang tunog ay banayad, makinis at tila wala sa lugar sa isang simpleng kapitbahayan kung saan lumaki at tumanda si Ricardo. Para naman kay Ines Navarro, isang 19 na taong gulang na dalagang higit isang dekada nang naka-wheelchair, dumating ang kanyang sandali ng pagbabago ng walang ingay o pagdiriwang. Isang tahimik na umaga, naramdaman niyang dumampi ang kanyang paa sa lupa. Ngunit sa unang pagkakataon, wala ang matinding kirot na kanyang dinaranas mula pa noong siya'y 8 taong gulang. Walang pumalakpak, walang mga kamera, isang marahang buntong hininga lang habang unti-unti niyang naunawaan may nangyayaring bagay na dati akala niyang imposible. Ngunit sa likod ng bawat himala, madalas ay may mahabang daan ng dalamhati. Bago dumating ang liwanag, laging nauuna ang dilim. May mga taon ng pagkabigo, mga gabing puno ng kawalang pag-asa, at ang tanong na patuloy na bumabagabag. Maari nga bang makagawa ng pagbabago ang kabutihan ng isang simpleng tao sa mundong pinaghaharian ng salapi at matitigas na sistema? Mga sistemang bigo na kahit milyon-milyon na ang nagastos. Ito ay kwento ng isang ama na mag-isang lumalaban, ng isang bilyonaryang babae na bitbit ang bigat ng pagiging ina at ng isang matapang na dalaga na paulit-ulit na sinabihang tiyak na ang kanyang kapalaran. Ito rin ay kwento ng isang mapagkumbabang mekaniko na nagawa ang bagay na hindi kayang tapatan ng pera, kasikatan o ng pinakamagagaling na ospital. At nagsimula ang lahat sa isang simpleng tanong, masikip ba ang brace mo? Ngunit bago tayo makarating sa sandaling iyon, balikan muna natin ang lalaking halos walang nakakakilala. Hindi palaging ganito si Ricardo Santos. Noon, nangangarap siyang bumuo ng mga makina ng eroplano, gaya ng kanyang nakababatang kapatid na si Miguel. Bata pa lang sila, mahilig na silang magguhit ng eroplano sa bubungan ng kanilang bahay, habang pinagmamasdan ang mga eroplanong lumilipad sa itaas mula sa San Diego International Airport. Gusto nilang maging inhinyero, gusto nilang lumipad. Ngunit nagbago ang lahat nang mamatay ang kanyang asawang si Rosa matapos isilang si Jennifer. Pagbalik ni Ricardo mula sa burol, hawak-hawak ang munting sanggol, tinitigan niya ang 2 bagay sa mesa, ang kanyang diploma sa high school at isang liham ng pagtanggap mula sa UC San Diego. Gabi ring iyon nagpasya siya, tumigil siya sa kolehiyo sa kanyang 2 taon at bumalik sa garahe, dating pagmamay-ari ng kanyang ama, kung saan siya'y tumutulong noon bilang binatilyo bago pumanaw ang ama sa atake sa puso. Araw-araw, habang natutulog si Jennifer, binubuklat ni Ricardo ang mga aklat tungkol sa mekanika, hindi dahil umaasa siyang makabalik sa paaralan, kundi dahil naniniwala siyang ang kaalaman, kahit walang diploma, ay may kapangyarihan. Naniniwala siyang makakatulong ito sa iba. Hindi niya alam kung gaano katotoo ang paniniwalang iyon o kung gaano ito kabilis susubukin. Hindi niya inakalang sa isang karaniwang Huwebes ng umaga, may taong papasok sa kanyang buhay at magsisimula ng isang paglalakbay na hindi niya kailanman malilimutan. Ngunit bago pa tayo magpatuloy, itanong ko muna, nasaan ka ba ngayon habang binabasa mo ito? At kung naniniwala kang ang mga kwento tungkol sa kabutihan, hindi inaasahang himala at mga bayani sa araw-araw ay karapat-dapat ibahagi, huwag kalimutang mag-subscribe dahil ang susunod na mangyayari ay maaring magbalik ng iyong tiwala sa sangkatauhan. Makinig ka pagkatapos ng tanong na iyon, masikip ba ang brace mo?
Isang desisyon ang nabuo at binago nito ang landas ng tatlong buhay sa paraang hindi nila kailanman naisip. Ano nga bang nakita ni Ricardo na hindi nakita ng maraming doktor? Halos buong buhay ni Ricardo Santos ay ginugol sa tabi ng industrial zone ng San Diego. Nagtatrabaho sa isang maliit na garahe na palaging may amoy ng langis, bakal at alat ng dagat. Ang kanyang pader ay may lamat at bakbak. Ang kanyang mga kagamitan ay luma at gasgas, ipinasa-pasa sa maraming taon ng hirap. Ngunit sa mismong lugar na iyon, basag, maalikabok at tila hindi pinapansin, gumawa si Ricardo ng mga bagay na maituturing ng ilan na himala. Hindi pumupunta ang mga customer kay Ricardo dahil sa diplomasya o sertipiko sa dingding. Pumupunta sila dahil siya ay tapat, dahil hindi siya nanlalamang, dahil iginagalang niya ang bawat tao kahit pa sila'y nasa oras ng pangangailangan. Ngunit ang hindi alam ng karamihan, si Ricardo ay may dalang sugat na hindi kailanman lubos na gumaling. 12 taon na ang nakalipas. Ang kanyang kapatid na si Miguel, 22 anyos, matalino at nag-aaral ng aerospace engineering sa UC San Diego, ay naaksidente. Mahal ni Miguel ang lahat ng bagay na gumagalaw, eroplano, alon, hangin, 1 linggo habang sumisid kasama ang mga kaibigan sa La Jolla Cove. Nagkaproblema, masyadong malalim ang kanyang dive, nabangga siya sa mga bato at nagtamo ng malubhang pinsala sa gulugod. Hindi kailanman malilimutan ni Ricardo ang tawag mula sa ospital. Ang boses ng doktor, malamig at walang emosyon. Hindi na muling makakalakad ang kapatid mo. T6 spinal cord injury. Paralisado mula dibdib pababa. Panahon niyon na 26 pa lang si Ricardo. Kakamatay lang ng kanyang asawa. Nag-aalaga siya mag-isa ng sanggol na si Jennifer, nagtatrabaho ng walang tigil para makahabol sa bayarin. At nang banggitin ng mga doktor ang isang experimental procedure na maaring magbigay kay Miguel ng pagkakataong makalakad muli na may halagang 350,000 dolyar, nagsumikap si Ricardo, nakiusap ng hiram. Nagpakumbaba sa paraang hindi niya naisip na kakayanin niya. Ngunit hindi sapat. Kahit anong gawin niya, kulang pa rin. At si Miguel na laging matapang ang nagsabi sa kanyang tumigil na. Sa isang tahimik na ngiti na puno ng sakit, sinabi niya, "May Jennifer ka, ako kakayanin ko." Hindi na iyon nawala sa isip ni Ricardo. Ang ngiting iyon, puno ng pag-ibig at lungkot, ay palaging bumabalik. Pagkalipas ng 5 taon, pumanaw si Miguel dahil sa komplikasyon. Sa malamig na ilaw ng ospital, mahigpit ang hawak sa kamay ni Ricardo. Ibinulong niya ang kanyang huling hiling. "Pangako, kung sakaling mabigyan ka ng pagkakataon, tulungan mo yung mga kagaya ko. Huwag mong hayaang mawalan sila ng pag-asa." Simula noon, tuwing tulog na si Jennifer, bumabalik si Ricardo sa garahe, hindi para ayusin ang mga makina, kundi para mag-aral. Ginugol niya ang oras sa mga aklat tungkol sa biomechanics, nanood ng daan-daang video tungkol sa orthopedic design, at nag-ipon ng mga blueprint ng medical devices. Unti-unting bumuo ng kaalaman. Wala siyang formal na pagsasanay, pero may pangako siya. At ang pangakong iyon ay magbabago ng isang buhay. Wala mang medical degree si Ricardo Santos. Ang meron siya ay ang bihasa at matatag na mga kamay ng isang mekanikong buong buhay ay nagtrabaho, at ang isang pangakong binitiwan sa kapatid niyang wala na. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang maliit at maalikabok na garahe ay unti-unting naging higit pa roon. Isang tahimik na laboratorio kung saan tinuruan niya ang sarili ng mga bagay na karaniwang pinag-aaralan sa paaralan. Inaral niya kung paano gumagalaw ang mga kasukasuan, paano kumikilos ang bigat sa katawan ng tao, at kung paanong ang galaw na natural at madali para sa ilan ay nagiging komplikado at masakit para sa iba. Wala na ang kanyang asawa. Wala na rin ang kanyang kapatid.
At sa kaibuturan ng kanyang puso, may pasan si Ricardo na baka na nga hindi siya naging sapat para mailigtas sila. Pero hindi siya sumuko dahil gaano man kahirap ang buhay, kumapit siya sa paniniwalang darating din ang araw na maipatutupad niya ang pangako niya kay Miguel. At kahit hindi niya agad namalayan, ang mga gabing ginugol sa pag-aaral ng biomechanics, ang mga tahimik na oras sa gitna ng mga gamit at kasangkapan ay dahan-dahang naghahatid sa kanya sa isang landas na hindi niya inaasahan. Samantala hindi kalayuan mula sa mundo ni Ricardo, sa baybayin din ng Pacific, may isa pang taong may sugat na hindi kayang paghilumin ng panahon. Malayo ang kanyang buhay sa simpleng pamumuhay ni Ricardo. Ang pangalan niya ay Alma Navarro at hindi siya ang karaniwang ina. Siya ang CEO ng BioNova Technologies, isang nangungunang kumpanya sa larangan ng biotech. Pinangungunahan ang pag-unlad ng regenerative medicine at gene therapy. Kilala si Alma sa buong mundo, nasa pabalat ng Forbes, tumatayo sa entablado ng TED Talks at panauhing tagapagsalita sa mga internasyonal na summit sa agham. Kinakatawan niya ang tagumpay, talino at inobasyon. Ngunit kahit na may gantimpala, kapangyarihan at bilyong dolyar, hindi mabura sa kanyang alaala ang isang gabing bumago ng lahat. 11 taon na ang nakalipas, isang kalmadong gabi ng Agosto sa Pacific Beach. Perpekto ang panahon, mahinahon ang hangin, walang ulap sa langit at banayad ang alon. Si Ines, 8 taong gulang noon, ay nagsisimulang matutong mag-surf. Ito ang naging kasiyahan niya. Naupo si Alma sa buhangin, abala sa isang mahalagang email para sa isang $200 milyong na kontrata. "Ma'am, tingnan mo ako!" Masiglang sigaw ni Ines mula sa tubig. Kumaway si Alma, ngunit nakatutok pa rin ang mata sa kumikislap na screen. "Nakikita kita, anak. Mag-ingat ka." Pero ang totoo, hindi niya nakita. Hindi talaga. Mabilis ang pagbalik ng alon. Isang malakas na hampas ng tubig ang bumagsak. Nawalan ng balanse si Ines at bumagsak. Tumama ang surfboard sa kanyang ulo. Nang dumating ang mga lifeguard, wala na siyang malay. Nahalo ang dugo sa dagat habang binubuhat siya pabalik sa pampang. Ang diagnosis, traumatic brain injury, spinal damage, at isang laban kontra sa oras. Buhay pa rin si Ines matapos ang 14 na oras na operasyon, pero mula dibdib pababa, wala na siyang nararamdaman. Hindi malilimutan ni Alma ang pag-upo sa tabi ng kama sa ospital. Pinapanood ang anak niyang pilit igalaw, ang mga paang hindi na tumutugon. Ang gulat sa mukha ni Ines, ang takot. "Ma'am, bakit hindi ko maramdaman ang mga binti ko?" At isa pang tanong, hindi binigkas pero nakita niya sa mga mata ng anak. "Nasaan ka noong kailangan kita?" Mula noon, ginawa ni Alma ang alam niyang gawin, gumamit ng resources. Inilaan niya ang bawat sentimo, koneksyon at kagamitan para labanan ang kapalaran gamit ang siyensya. Kumuha siya ng pinakamahusay na mga doktor mula sa Johns Hopkins Mayo Clinic at mga nangungunang research center sa Japan at Switzerland. 11 taon, 11 operasyon, 12 ng treatment, pinakamodernong orthopedic devices, ngunit walang nagtagumpay. Ang kanyang kasalukuyang brace gawa ng OrthoCare Solutions, halagang $180,000, disenyo ng alumni mula MIT, gawa sa ultralight titanium, may smart sensors para automatikong mag-adjust. Sa papel, perpekto. Sa realidad, masakit pa rin ang bawat hakbang. Hirap pa rin sa balanse. At kahit paulit-ulit sabihin ni Ines na, "Okay lang ako, ma'am," alam ni Alma ang totoo. May mga gabi, dumadaan siya sa silid ng anak at naririnig ang impit na iyak. Sa mga gabing iyon, mag-isa siyang nakaupo sa kanyang opisina, tanaw ang dagat, ang parehong dagat na bumago ng buhay nila, at ibinubulong ang tanong na hindi kayang sagutin ng siyensya. Mabibili ba ng pera ang kapatawaran?
At sa parehong Huwebes ng umaga sa puso ng San Diego, pinupunasan ni Ricardo ang grasa sa kanyang mga daliri matapos ayusin ang lumang makina ng Cessna. Pag-aari ito ng isang retiradong piloto, isa sa kanyang mga paboritong proyekto. Sa isang sulok, si Jennifer, 7 taong gulang na, nakaupo sa lapag, abala sa pagguhit ng mga makinaryang imahinasyon niya lang ang may alam. May mga pakpak, gears at levers na tila likha ng ibang mundo. "Dad," tawag niya, hawak ang isang laruan na gawa ni Ricardo. Isang kakaibang puppet na may metal joints. "Bakit hindi makagalaw ng maayos tong parte na to?" Lumuhod si Ricardo, ngumiti at sinuri ito. "Dahil hindi pa ako naglalagay ng sapat na langis sa joint na yan, anak," paliwanag niya. Parang tao din ang mga makina, kapag tuyo ang mga kasukasuan, masakit gumalaw. At sa oras ding iyon, may narinig siyang kakaibang tunog. Hindi ito ang karaniwang kalampag ng tools o ingay ng industriya sa paligid. Hindi ito ay makinis, kontrolado at halatang mahal. Ang malalim at maamong tunog ng isang high-end engine. Tumayo si Ricardo, lumabas at napatigil. Nakaparada sa tapat ng garahe ni Ricardo ang isang puting Rolls-Royce kulinan, makintab, malinis at kumikislap sa ilalim ng araw ng California na halos masakit sa mata pagmasdan. Hindi lang ito namumukod tangi, tila hindi ito nababagay sa lugar. Sa kalsadang puno ng kalawangin at sirang mga sasakyan, halo ang ingay ng pabrika at huni ng mga sigal. Ang presensya ng marangyang SUV na iyon ay parang eksenang hinugot mula sa ibang mundo. Bumukas ang likurang pinto dahan-dahan. Lumabas ang isang dalagang maingat ang kilos. Ang mga binti ay mahigpit na nakatali sa mga brace na metal. Ang kanyang mahabang kayumangging buhok ay malambot na nakalaylay sa balikat. Ang kanyang mukha ay bata pa, halos masela ng itsura, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasalaysay ng pagod, isang uri ng pagod na bunga ng matagal at mabigat na pasanin. Sa tabi niya, tumayo ang isa pang babae, mas matanda, nakasuot ng matalas at puting-puting suit. Perpekto ang tindig, nakapusod ang kulay, gintong buhok, at ang mga mata ay matalim na tumingin sa paligid ng garahe. Si Alma Navarro. Tiningnan ni Alma ang lumang garahe na may halong pag-aalinlangan at pagmamadali. Halata, ayaw niyang naroroon, pero napatigil ang kanyang Rolls-Royce habang nasa I-5 at ayon sa GPS, ito ang pinakamalapit na repair shop, kaya narito siya. Pasensya na sa abala, maayos ang tono ni Alma, magalang ngunit malamig. Nag-overheat ang sasakyan ko. Maaari mo ba itong tingnan? Tumango si Ricardo, walang alinlangan habang pinupunasan ang grasa sa kanyang damit. Sige po, tignan natin. Lumapit siya, binuksan ang hood at sinimulang suriin ang makina, pero kahit abala sa ginagawa, ang atensyon niya ay paulit-ulit na bumabalik. Hindi sa makina, kundi sa dalagang hirap na hirap umupo sa lumang bangkong kahoy sa labas ng shop. Kumikilos siya ng mabagal, masakit. Ang brace ay masyadong masikip para sa kanyang mga binti, kaya pati pag-upo ay tila isang laban. Gumalaw siya, pilit naghahanap ng posisyon na hindi masyadong masakit. Napansin yun ni Ricardo, hindi niya pwedeng hindi pansinin. Hindi ito awa, instinct ito. Sanay ang mga mata niyang makakita ng hindi pantay, ng tensyon, ng maling pagkakaayos. Sa loob ng 15 minutong pagsusuri ng sasakyan, 6 na beses siyang sumulyap sa dalaga. Sa bawat pagkakataon, may inaayos ito sa kanyang pag-upo, may iniinda. Sa huli, hindi na siya nakatiis, lumapit si Ricardo at lumuhod. Tumapat sa kanya nang hindi siya tinatangkang lamangan o tingnan mula sa itaas. Maingat ang kanyang boses, magalang. Pasensya na pero baka masyado lang masikip yung brace mo? Napakurap si Ines na bigla, wala pang nagtanong ng ganun sa kanya. Karaniwan, siya'y tinitingnan ng may awa o binabaliwala. Pero ito, ibang klasing tanong.
Paano mo nalaman? Mahina niyang tanong. Ngumiti si Ricardo. Hindi ako doktor, pero mekaniko ako. Kapag may parte ng makina na hindi tama ang galaw, nakikita ko agad. At yung brace mo, hindi hinahayaan ang binti mong gumalaw ng natural. Biglang tumayo si Alma, halatang nabigla. Custom yang brace na yan, mariing sagot niya. Gawa ng Orthocare, pinakamagaling na orthopedic company sa buong mundo. Hindi nakipagtalo si Ricardo, nanatiling kalmado ang kanyang tinig. Naiintindihan ko, pwede ko ba itong tingnan ng mas malapitan? Hindi ko gagalawin hanggat wala akong pahintulot. Tumingin si Ines sa ina nag-aalinlangan. Nagtagal bago tumango si Alma, tipid ngunit malinaw. Oo, mahina ring sagot ni Ines. Maingat na lumuhod si Ricardo. Muli siyang humingi ng pahintulot bago galawin ang brace. Dahan-dahan niyang sinundan ang mga joints ng metal. Sinuri niya ang mga anggulo, ang resistensya. Kumunot ang kanyang noo, huminto ang kanyang mga kamay sa tuhod, tapos lumipat sa balakang. May napansin siya. Dito sa joint na to, malumanay niyang sinabi, nakalock sa 15 degrees. Pero para sa natural na paglalakad, dapat umaabot ang tuhod mula 0 hanggang 70 degrees. Dahil hindi siya makagalaw ng maayos, umiikot ang balakang mo ng 20 degrees bilang pag-adjust. Tumingala siya kay Ines. Kaya palaging masakit ang ibabang likod mo, di ba? Nanlaki ang mata ni Ines. Bumukas ang kanyang bibig. Paano mo alam yon? Tiningnan ni Ricardo ang postura nito. Medyo nakatagilid ka ng mga 7 degrees pa kanan. Sinusubukan ng katawan mong bawasan ang pressure sa gulugod. Mahinang sagot ni Ines, halos bulong, 5 taon. 5 taon na akong may sakit. Sabi ng mga doktor, normal daw, side effect. Akala ko, kailangan ko lang tiisin. Tumayo si Alma, tuluyan ng natahimik. Ginastos niya ang mahigit $180,000 sa brace na yon. Dapat ito ang pinakamahusay, disenyo ng mga engineer mula MIT, gawa sa advanced materials at may AI tech. Ngunit ngayon, isang lalaking may mantsang grasa sa kamiseta, nakaluhod sa isang lumang garahe, ang nakakita ng hindi nakita ng mga doktor sa loob lamang ng ilang minuto. So, sinasabi mo ba, hindi matapos ni Alma ang tanong, mali ang pagkakagawa? Dahan-dahang huminga si Ricardo. Hindi naman mali. Ginawa nila itong high-tech. Nakatuon sila sa sensors, sa itsura, sa inobasyon, pero nalimutan nila ang pinaka-basic na bagay. Tumingin siya kay Ines. Nakalimutan nilang isipin kung paano talaga gumagalaw ang katawan ng tao. Tahimik ang lahat, hanggang sa tanungin ni Ines ang matagal ng tanong sa puso niya. Sa tingin mo, kaya mong ayusin to? Tumingin si Ricardo sa kanyang mga mata at sa sandaling iyon, hindi lang si Ines ang nakita niya si Miguel. Naalala niya ang ngiti ng kanyang kapatid, ang pangakong binitiwan niya sa isang sterile na silid ng ospital. Hindi ko sigurado, mahinahong sagot ni Ricardo, pero susubukan ko. Gabing iyon, sa kanyang $15 milyong na mansyon sa La Jolla, hindi makatulog si Alma. Nakatayo siya sa tabi ng salaming bintana, tanaw ang buwan sa ibabaw ng karagatan, ang parehong dagat na kumuha ng napakarami sa kanya at sa kanyang anak. Kumikinang ang buwan sa alon, parang mga tipak ng basag na salamin, nagkalat sa malawak na tubig. Bumalik sa kanyang isipan ng gabing iyon sa Agosto. Ang boses ng anak, "Mom, tingnan mo ako." Ang screen sa kanyang kamay at ang sandaling tumingin siya pababa. 1 segundo lang. 1 segundo masyadong matagal. Mahigit 1 dekada na mula nang sinimulang bayaran ni Alma ang landas tungo sa pagtubos. Walang katiting na gastos ang pinatawad, ang pinakamahusay na mga surgeon, ang pinakabantog na mga klinika, at ang mga pinaka-advanced na kagamitang kayang bilhin ng salapi. Ngunit wala ni isa sa mga iyon ang nakapagbago ng kalagayan ni Ines. At ngayon, isang lalaking may mga magaspang na kamay at may dami ng grasa sa damit,
na nakatira sa isang limot na sulok ng industrial na sona ang nagsabing maaari niyang magawa ang hindi nagawa ng buong mundo ng medisina. Gusto ni Alma maniwala. Desperado siyang kumapit sa Pag-asa, pero sa kaloob-looban, takot siya. Paano kung mali siya? Paano kung imbes na makatulong, mas lalo lang nitong masaktan si Ines? Nakita na niyang magdusa ang anak sa loob ng maraming taon. Bawat nabigong operasyon, bawat bagong treatment na hindi gumana, unti-unting kinain ang lakas ni Ines. At si Alma, hindi na rin niya alam kung kaya pa nila ng isa pang pagkabigo. Mas masaklap pa, paano kung tama si Ricardo? Paano kung isang simpleng mekaniko ang magtagumpay sa kabila ng kabiguan ng mga espesyalista? Ano ang kahulugan ng 11 taon ng pakikipaglaban? Isang mahinang katok ang pumunit sa kanyang katahimikan. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Ines sa wheelchair, marahang umuugong sa makinis na sahig. "Gising ka pa," mahinang sabi niya. Tumalikod si Alma mula sa bintana, mabilis na pinahiran ang luha. "Nag-iisip lang ako tungkol sa mekaniko." Lumapit si Ines. "Hindi mo siya pinagkakatiwalaan, di ba?" Nag-alinlangan si Alma. "Hindi sa walang tiwala, natatakot lang ako." "Kung mali siya," pagpapatuloy ni Ines, "ganito pa rin ako." Tahimik ang tinig niya. Walang galit, walang pait, tapat lang. "Ma'am, 11 taon na ako sa ganitong katawan. Operasyon sa operasyon, treatment sa treatment, braces na mas mahal pa kaysa bahay ng ibang tao. Pero hindi pa rin ako nakakalakad." Na puno ng luha ang kanyang mga mata, pero nanatiling matatag ang tinig. "Pakiramdam ko, pabigat pa rin ako." Bumigay si Alma, agad na lumapit at niyakap siya. Hindi ka pabigat." "Pero ganun ang nararamdaman ko," bulong ni Ines. "Tuwing titingnan mo ako, nakikita ko ang guilt, ang sakit. Patuloy mong sinusubukang ayusin to gamit ang pera, gamit ang mga doktor, gamit ang mga treatment. Pero ang himala, ma'am, hindi nabibili." Lumuhod si Alma sa harapan ng anak, mahigpit ang yakap. "Patawad sa lahat, sa hindi ko pagtingin noong araw na yon, sa lahat ng pagkukulang." Yumakap si Ines. "Tama na ang paghingi ng tawad. Ang hiling ko lang, hayaan mo akong sumubok. Hindi dahil sa halaga, hindi dahil sinabi ng isang eksperto, kundi dahil sa wakas, may isang taong talagang gustong tumulong." Hindi sumagot si Alma, ngunit sa kanyang puso may isang bagay na gumuho. Dahil sa sandaling iyon, naunawaan niya sa lahat ng taon na lumipas, hindi siya nakipaglaban dahil sa pagmamahal, kundi sa takot at pera. At hindi kailanman iyon magiging sapat. Kinabukasan tumawag si Alma. Namumugto ang tinig niya. "Mr. Santos, gusto kong subukan mo." Walang pag-aalinlangan ang sagot ni Ricardo. "Salamat. Pangako, mag-iingat ako." "May isang kondisyon," dagdag ni Alma. "Kapag may nakita kang sinyalis ng panganib, kahit maliit, ihinto mo agad. Walang tanong. Hindi ko kayang malagay siya sa alanganin." Kalmado ang boses ni Ricardo. "Naintindihan ko, ayokong masaktan siya. Magiging maingat ako." Dahan-dahang huminga si Alma. "Sige, pero sasamahan ko kayo sa bawat hakbang, bawat desisyon." "Opo, ma'am," sagot ni Ricardo. "Ang hiling ko lang ay isang pagkakataon." Sa unang pagkakataon sa loob ng mahigit 1 dekada, si Alma, na sanay sa kontrol at kapangyarihan, piniling bumitaw. Hindi siya umasa sa mga credentials o sa teknolohiya. Umangklas siya sa isang lalaking may mata ng katapatan, isang bagay na matagal na niyang hindi nakita. Sincerity. Nang umalis na ang Rolls-Royce, buhat ni Ricardo ang brace papasok sa garahe na para bang gawa ito sa salamin. Dahan-dahan niya itong inilapag sa workbench, nilinis ng maigi ang bawat alikabok at grasa. Hindi niya ito tiningnan bilang isang device, kundi isang simbolo ng taon ng sakit, isang hamon.
At marahil isang pagkakataon para maitama ang isang pagkukulang. Sa di kalayuan, nanonood si Jennifer tahimik at mausisa. Ang kanyang maliliit na daliri ay gumuguhit sa alikabok habang pinapanood ang ama. Dad, bulong niya, aayusin mo po ba yan para makalakad siya ulit? Tumigil si Ricardo. Susubukan ko, anak. Tahimik si Jennifer, nag-isip. Tulad ng kay Uncle Miguel dati? Nanigas ang mga kamay ni Ricardo, tumitig, tumango. Oh, tulad nun. Simula noon hindi na siya tumigil. Maingat niyang tinanggal ang mga bahagi ng brace, inaalis ang matitigas na joints, niluluwagan ang mga strap at inalis ang AI system na, sa katotohanan, hindi naman talaga nakatulong sa paggalaw. Inisa-isa niya ang bawat piyesa, gumuhit mula sa simula. Kinuwenta ang anggulo ng bawat kasukasuan, ang bigat sa bawat hakbang, ang kilos ng tuhod, balakang at bukong-bukong. Pinag-aralan niya ang natural na galaw ng katawan ng tao. Lumipas ang unang gabi sa katahimikan. Pagsapit ng umaga, ang liwanag ng araw ay dahan-dahang gumapang sa sahig ng garahe. Walang tulog si Ricardo. Nasa workbench pa rin siya, may lapis sa kamay at mga plano sa harap. Nakatulog na siya sa pagod habang nakaupo nang marahang lapitan ni Jennifer upang gisingin. Kinahapunan, dumating sina Ines at Alma. Mahalata ang tensyon kay Alma, hindi siya umaalis ng tingin sa anak. Lumapit si Ricardo ng may tahimik na kumpiyansa. Handa ka na? Tumango si Ines. Handa na! Isinuot nila ang bagong brace, maingat na inayos ang mga strap. Dahan-dahang tumayo si Ines. Ang unang mga hakbang ay maingat pero lumiwanag ang kanyang mga mata. Mas magaan siya, bulong niya. Parang mas madali gumalaw. May pag-asa, may liwanag. Parang posible ang imposibleng bagay. Pero sa ikatlong hakbang, isang sigaw ng sakit ang pumunit sa hangin. Bumagsak si Ines na umiiyak. Dumugo ang kanyang bukong-bukong. Ang isang joint ay tumama sa balat at humiwa. Dali-daling sumugod si Alma, niyakap ang anak sa mga bisig. Tama na, Mr. Santos, sigaw niya. Tama na. Hindi ko dapat pinagkatiwalaan ka. Iyon ang huling salitang binitiwan ni Alma bago siya tumalikod. Naiwan si Ricardo, nakatayo, nanginginig ang mga kamay, may bahid ng dugo. Sa sandaling iyon, hindi na siya nasa garahe. Nasa ospital siya muli noon. Pinapanood si Miguel, walang malay sa kama. Ang parehong damdamin, ang kawalan ng magawa, muling bumalot sa kanya. Malalim, nakakalunod. Patawad, patawad talaga. Nangatal ang kanyang boses. Hindi sumagot si Alma. Maingat niyang binuhat si Ines, papasok sa sasakyan at isinara ang pinto. Ngunit bago ito tuluyang magsara, lumingon si Ines. Lumuha ang kanyang mga mata. Please, huwag kang susuko. At pagkatapos, wala na siya. Gabing yon parang mas malamig pa ang garahe kaysa dati. Ang brace na minsang kumikislap, ngayoy basag na at may mansa ng dugo ni Ines. Naupo si Ricardo mag-isa, nakatitig sa kanyang telepono. Gusto niyang tawagan si Alma. Sabihing tapos na siya, nasusuko na siya. Ngunit hindi gumalaw ang kanyang kamay. Si Jennifer, sa mga linggong lumipas, ay tahimik na saksi sa bawat galaw ng kanyang ama. Hindi lang gamit at makina ang nakita niyang pinaghirapan nito, kundi isang pagbabago sa loob. Bawat umaga bago pa sumikat ang araw, habang namumula pa ang mata ni Ricardo sa puyat, tahimik na maghahanda si Jennifer ng mainit na gatas. Kailangan mong inumin to, Dad, mariin niyang sasabihin. Kailangan mo ng lakas. Isang umaga, binuhat siya ni Ricardo at niyakap ng mahigpit. Hindi ka ba natatakot, bulong nito, na mabigo ako? Tinitigan siya ni Jennifer. Umiling. Kung hindi mo susubukan, panghihinayangan mo habang buhay, tulad nung hindi mo nailigtas si Uncle Miguel. Hindi sumagot si Ricardo, mas hinigpitan niya ang yakap. Ang 7 taong gulang niyang anak ay mas may lalim kaysa sa karamihan ng matatanda. Ngunit may isang bagay na hindi niya sinabi kailanman. Tuwing gabi, matapos marinig ang lagutok ng mga tools mula sa garahe,
Tahimik na bubuksan ni Jennifer ang kanyang diary at isusulat. Dear God, tulungan mo po ang daddy ko. Nawalan na siya ng asawa, nawalan siya ng kapatid. Huwag mo po sanang hayaan mawala ang pag-asa niya. At tuwing umaga, kapag nakita niyang nagtatrabaho pa rin ito, alam niyang may nakikinig sa kanyang dasal. Isang gabi, muling sumilip si Jennifer sa garahe. Anong ginagawa mo, Dad? Nagulat si Ricardo. Gising ka pa. Lumapit si Jennifer at umupo sa tabi niya. Nakita kitang umiiyak. Tumingin si Ricardo sa malayo. Nasaktan ko ang isang tao. Sinubukan kong tumulong pero lalo ko lang pinalala. Tahimik si Jennifer. Pagkatapos ay mahina niyang tinanong. Sinabi ba ni Uncle Miguel na sumuko ka na lang? Natigilan si Ricardo. Parang huminto ang oras. Naalala ko, sinabi niya, huwag kang titigil sa pagtulong kahit mahirap, pagpapatuloy ni Jennifer. Tama po, Dad? Pumikit si Ricardo, iniyakap ang anak ng mahigpit. Naalala mo yon? Tumango si Jennifer. Kaya huwag kang susuko, nananatili pa rin ang tiwala ni Ines sa'yo. At sa mismong sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Ricardo. Isang mensahe, hindi kilalang numero. Mr. Santos, ako po si Ines. Pasensya na sa nangyari kanina, ayos lang ako. Huwag po sana kayong sumuko sa akin. Naniniwala pa rin po ako sa inyo. Nabasa ni Ricardo ang mga salita at lumuha siya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pagkabigo. Ito ay luha ng pag-asa. Tumayo siya, binuksan ang ilaw at muling inilatag ang kanyang mga plano. Jennifer, aniya matatag ang boses, susubukan ulit ni Daddy. Sa pagkakataong ito, kailangan ko na itong tamaan. Sa sumunod na mga oras, hindi siya tumigil. Pinalitan niya ang materyales ng aerospace-grade aluminum alloy, magaan, matibay, flexible. Binalutan niya ng medical-grade silicone ang bawat bahagi na sumasayad sa balat, malambot, ligtas. Naglagay siya ng shock-absorbing springs sa mga tuhod para maging mas natural ang bawat galaw. Pagsapit ng umaga, handa na ang ikalawang prototype. Tinawagan niya si Alma. Mrs. Navarro, hihingi po ako ng isa pang pagkakataon. Tahimik si Alma ng matagal. Pagkatapos mahinang sagot, sigurado ka ba? Hindi, tapat na sagot ni Ricardo. Pero alam kong hindi ko kayang talikuran ito. Nang dumating sila sa garahe, ibang-iba si Alma, mas malamig, mas maingat. Pero si Ines, ngumiti siya at ang ngiting iyon, matapang, puno ng tiwala, halos durugin ang puso ni Ricardo. Sa pagkakataong ito, inayos ni Ricardo ang brace ng may sukdulang pag-iingat. Bawat strap, bawat turnilyo, bawat setting, dobling sinigurado. Handa ka na? Tanong niya, tumango si Ines. Tara na! Unang hakbang, maayos, ikalawa, magaan pa rin. Pero sa ikatlong hakbang, isang sigaw ng sakit. Muling bumagsak si Ines. Ang bagong joint sa balakang ay lumihis, tumama sa pelvis, masakit, matalim. Dali-daling sumugod si Alma. Tama na, sigaw niya, yakap ang anak. Tapos na to! Galit ang bumalot sa paligid. Kinuha niya ang kanyang telepono. Tatawagan ko ang abogado ko, tapos ka na, Mr. Santos. Sinasaktan mo ang anak ko. Parang guguho ang lahat. Ngunit bago siya tuluyang ilayo, lumingon si Ines. Sa kabila ng luha, inikit niya ang kamay kay Ricardo at hinawakan ito ng mahigpit. Pangako mo, huwag kang susuko. Halos hindi na makahinga si Ricardo. Tumango siya, tahimik, buong puso. Gabing yon naupo siya sa malamig na sahig ng garahe, nakasandal sa pader, tahimik. Hindi ko na kaya, Miguel, bulong niya. Patawad, ngunit mula sa dilim ng alaala, bumalik ang isang imahen. Ang mukha ni Miguel, maputla, nakangiti. Huwag kang humingi ng tawad. Basta ipangako mo. Tumayo si Ricardo at doon niya nakita kung ano ang matagal na niyang hindi napansin. Hindi ito tungkol sa materyales, hindi ito tungkol sa bigat, hindi rin sa joints. Ito ay tungkol sa balance. Ang bawat brace noon, pati yung gawa ng Orthocare, ay may center of balance na masyadong nakaatras. Ibig sabihin, bawat hakbang ni Ines ay laban sa gravity.
kaya ang katawan niya ay pilit humahabol, tumatanggap ng pinsala. Mali ang problema na sinusubukan niyang ayusin. Pero ngayon alam na niya. Alam na niya ang dapat baguhin. Ipinuwesto nila ang center of balance sa tuhod. Mahinang bulong ni Ricardo sa katahimikan ng garahe. Pero kapag naglalakad ang tao, sa balakang talaga nagsisimula ang tunay na balanse. Tumigil siya, nakatitig sa blueprint sa harapan niya. Doon dapat ito ilagay. Sa pagkakataong ito, hindi lang niya inayos ang dati ng disenyo, binuwag niya ito at muling binuo mula sa simula. Sa mga sumunod na araw, tuluyang nawala si Ricardo sa mundo sa labas. Nakasara ang garahe, may mga customer na dumating at umalis, nagtataka sa karatulang closed. Sa loob, tahimik na umiikot si Jennifer, nagdadala ng pagkain at tubig. Nakita niyang natutulog ang kanyang ama ng 2 hanggang 3 oras lang kada gabi kung makatulog man. "Pagod ka na, di ba, Dad?" Tanong niya isang gabi, mahinang tinig. "Ayos lang ako, anak," sagot ni Ricardo, may pilit ng ngiti. "Kailangan ko lang matapos ito." Ibinuhos ni Ricardo ang lahat, kahit ang $3,000 na ipon niya para sa tuition ni Jennifer. Ginamit niya ito para bumili ng pinakamagandang materyales. Isinusuot niya mismo ang prototype ng brace sa kanyang mga binti. Naglakad, nadapa, inayos muli, at sinubukan ulit. Sa labas, may mga bulong na nagsimulang kumalat. Si Ricardo nababaliw na yata, nagpakatanga sa anak ng mayaman. Pero hindi lahat ay humusga. Si Mrs. Maria, 70 taong gulang na ngayon, na minsang kilala si Miguel, ay simpleng nagsabi, "Hindi baliw ang batang yan, may inililigtas siya, hayaan niyo siya." Sa ika-7 araw, nakatayo si Ricardo sa harap ng kanyang workbench. Sa harapan niya ay ang brace ganap ng nabago. Sleek, magaan, 60% na mas magaan. Maayos ang galaw ng bawat joint at ang center of balance ay nailipat na sa balakang tulad ng nararapat. Nanginginig ang mga kamay ni Ricardo habang pinagmamasdan ito. "Miguel!" bulong niya. Tapos na, pumikit siya. "Sana, sa pagkakataong ito hindi na ako mabigo." Tinitigan niya ang kanyang telepono, 20 minuto, hanggang sa wakas pinindot niya ang call button. Sinagot ni Alma. Malamig ang tinig, malayo. "Mr. Santos, Mrs. Navarro." Huminga ng malalim si Ricardo. "Tapos na po. Alam kong hindi niyo na ako pinagkakatiwalaan at may dahilan po kayo. Pero hinihiling ko, isang pagkakataon pa. Kapag nabigo ako, lalayo ako. Hindi niyo na ako maririnig kailanman. Pangako, tahimik at mabigat." Nakakatakot. May pagkatapos, nagsalita si Alma. "Alam mo bang naghahanda na ng demanda ang abogado ko?" Nanginig ang kanyang boses. "2 beses mo nang nasaktan ang anak ko." "Alam ko," mahinang sagot ni Ricardo, "at taos-puso po akong humihingi ng tawad. Pero may isang bagay po akong sigurado." Tumigil siya sandali. Hindi pa rin sumusuko si Ines. Araw-araw po siyang nagmemensahe, may pag-asa pa rin siya. Tahimik na tawa ang isinagot ni Alma, mapait, walang tuwa. "Iyan ang dahilan kung bakit nababaliw ako. Yung anak kong 19 anyos, ipinagkakatiwala ang buhay niya sa isang estranghero. At ako, iniisip ko ring payagan siya." "Hindi po kayo nababaliw," sagot ni Ricardo. "Isa po kayong ina at ginagawa niyo ang lahat para protektahan ang anak niyo." "Hindi," unti-unting lumambot ang tinig ni Alma. "Kung mabuting ina ako, sana tumingin ako nung araw na tinawag niya ako. Sana nakita ko siya." Narinig ni Ricardo ang mga hikbi sa kabilang linya. "Sa loob ng 11 taon, sinubukan kong bilhin ang pagtubos. Akala ko kung sapat ang gastos, sapat ang doktor, sapat ang teknolohiya, mababawi ko ang nangyari. Ayaw ni Ines ng milagro na binibili," sagot ni Ricardo. "Ang gusto niya, maniwala ka." Tahimik, matagal, hanggang sa bulong ni Alma. "Sige." Kinabukasan, dumating sina Alma at Ines sa garahe.
Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila nag-iisa. Kasama nila si Dr. Jose Reyes, ang pinakamahusay na orthopedic expert sa buong California. Sinundan niya ang kaso ni Ines sa loob ng higit isang dekada. Ipinatawag siya ni Alma para sa isang layunin upang husgahan kung ligtas ang bagong brace. Nakasimangot si Dr. Reyes habang pumasok sa garahe. Mula ulo hanggang paa, sinuri niya si Ricardo. Kita ang alinlangan. "Ikaw ang mekaniko?" tanong niya. "Opo, sir. At naniniwala kang kaya mong gawin ang hindi nagawa ng team ko kasama ng mga engineer mula MIT." Malamig ang tono. Hindi natinag si Ricardo. "Hindi ko layuning patunayan ang mali ng iba. Ang gusto ko lang ay tumulong." Tumawa ng mapait ang doktor. "Mas mabuti sigurong sigurado ka sa ginagawa mo. Kapag nasaktan muli ang batang ito, demanda lang ang pinakamagaan mong haharapin." "Naiintindihan ko po," tahimik na tugon ni Ricardo. Lumapit si Dr. Reyes at sinimulan ang pagsusuri sa brace. Habang tumatagal, lalong lumalim ang kunot sa kanyang noo. "Hindi ito sumusunod sa orthopedic standards." "Hindi po talaga," sagot ni Ricardo kalmado. "Sumusunod ito sa lohika ng mekanika. Ang tao ay hindi gumagalaw base sa textbook kundi sa mechanics." Bubuka na sana ang bibig ng doktor para kumontra, ngunit natigilan siya. May nakita siya, isang bagay na hindi maipaliwanag. Nanonood siya mula sa sulok habang inaayos ni Ricardo ang brace. Hindi niya gustong naroon siya. Sa totoo lang, mahigpit pa niyang tinutulan ang ideyang ito kay Alma. Pero bilang isang dalubhasa na may 30 taon ng karanasan, hindi niya maikakaila ang nakita niya. Iba ito, mas maaga pa ng araw na iyon, sinuri na niya ito ng pribado. Ang distribusyon ng bigat, ang flexibility ng joints, ang balance ng frame, taliwas sa lahat ng itinuro sa kanya. Pero mula sa perspektibong mekanikal, napakatalino nito. "Mr. Santos," mahina ngunit seryosong wika ng doktor, "alam mo ba kung anong kahulugan nito? Kung sakaling gumana talaga ito?" Tumingin si Ricardo. "Ibig sabihin, maaring makalakad si Ines." Umiling si Dr. Reyes, mabagal. "Hindi lang yon! Ibig sabihin, binago mo ang isang buong larangan ng medisina at dapat mong malaman, maraming tao ang hindi matutuwa doon." Nakatayo si Ricardo tahimik bago mahinang nagsalita. "Wala akong pakialam kung may sang-ayon o wala. Ang mahalaga lang ay siya." Tumingin si Dr. Reyes sa kanya ng tunay na pagtingin. Walang nakasabit na diploma sa mga pader, walang medalya, walang formal na pagsasanay, ngunit sa harap niya ay isang taong nagpapakita ng bagay na matagal nang nawawala sa medisina. Isang hindi matitinag na malasakit para sa taong nasa harapan niya, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may naramdaman si Dr. Reyes, pag-asa. Hindi niya ito sinabi ng malakas, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, gusto niyang magtagumpay ito. "Dr. Reyes," putol ni Ines sa katahimikan, "gusto ko pong subukan, please." Tumingin sa kanya ang doktor, mahigpit ang pagkakakuyom ng labi. Pagkatapos ay dahan-dahang bumuntong hininga. "Sige," sabi niya, "pero narito lang ako, babantayan ang lahat." Tumango si Ricardo, matatag. "Kapag may naramdamang hindi ligtas, kahit sandali, ihihinto ko agad. Pangako." Nagbago ang hangin sa loob ng garahe. Parang bumagal ang oras, tahimik pero mabigat. Yung uri ng katahimikan na patitibok ng puso ay naririnig. Lumuhod si Ricardo sa harap ni Ines, hawak ang bagong brace. Tumingin siya sa mga mata nito. Walang salitang binitawan, hindi na kailangan. Ang pangako ay matagal nang naisulat sa pagitan nila. "Handa ka na ba?" tanong niya. Tumango si Ines, mahigpit ang hawak sa kamay ng kanyang ina. Sinimulan ni Ricardo ang paglalagay ng brace. Maingat, mabagal, may respeto. Bawat strap ay doble ang pag-check, bawat joint ay sinubukan, bawat punto ng contact ay inayos na parang banal na bagay ang hawak niya. "Kumusta ang pakiramdam?" tanong niya mahina.
Pumikit si Ines. Magaan bulong niya. Sobrang gaan. Tumayo si Ricardo at inilahad ang kamay, ngunit hindi niya ito itinulak. Hindi kita tutulungan, sabi niya. Narito lang ako, pero ang hakbang na ito kailangan manggaling sa'yo. Ayos lang ba yon? Muling tumango si Ines. Huminga ng malalim at pagkatapos tumayo siya. 1 segundo, walang panginginig. 2, matatag pa rin. 3, nagbago ang ekspresyon sa kanyang mukha. Ma'am, mahina niyang sambit, nanginginig. Hindi masakit. Napakapit si Alma sa kanyang bibig. Bumagsak ang luha bago pa niya ito namalayan. Lumapit si Dr. Reyes, nanlilisik ang mata, nakatuon sa bawat galaw. Hindi lang kaunti ang sakit, bulong ni Ines. Wala talagang sakit. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 11 taon, naramdaman niyang nasa katawan siya nang walang kirot. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Mabilis ang hininga, hindi dahil sa sakit, kundi sa sobrang damdamin, sa kalayaan. Magtiwala ka lang, sabi ni Ricardo. Hayaan mong yakapin ng katawan mo ang suporta. Ang brace ang bubuhat sa bigat. Tumango si Ines habang lumuluha. Tumingin siya sa kanyang kanang paa. Wala pa ring pakiramdam tulad ng dati. Pero gumalaw ang brace parang bahagi ng kanyang katawan. Makinis, natural. Inilipat niya ang bigat unang hakbang. Lumapat ang paa. Ang tuhod, 20 degrees, 30, 40, banayad, parang likas sa kanya. Walang sakit. Napatigil siya sa paghinga. Ma'am, ako'y ikalawang hakbang. Ang kabilang paa. Umiikot ang balakang, hindi sa pilitan, kundi natural. Ang brace ay kusang nag-adjust. Tama ang distribusyon ng bigat. Wala pa ring sakit. Nanginginig ang tuhod ni Ines, hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa damdaming kinimkim ng napakatagal. 11 taon ng paghihintay, ng pagsubok, ng pagdurusa sa ikatlong hakbang. 4, hindi na niya napigilan, umiiyak siya, ngunit naglalakad pa rin. Ma'am, sigaw niya halos humihikbi. Naglalakad ako, totoo ito, naglalakad ako. Bumagsak si Alma sa kanyang mga tuhod, nanginginig ang katawan habang umiiyak, hawak ang mukha. Pinakawalan niya ang sakit ng isang inang nabuhay sa guilt ng higit 1 dekada. 11 taon nang tangkang bumili ng pangalawang pagkakataon. At ang himala ay dumating hindi mula sa ospital, hindi mula sa high-tech lab, kundi mula sa kamay ng isang mekaniko, sa isang limot na sulok ng lungsod. Patuloy si Ines, 1 hakbang, isa pa at isa pa, 5, 6. Humarap siya kay Ricardo, basa ng luha ang kanyang mukha, ngunit sa kanyang mga mata, higit pa sa tuwa, kalayaan. Ikaw ang gumawa nito, halos hindi na makahinga. Totoo, nagawa mo. Hindi makapagsalita si Ricardo. Kumapit siya sa workbench, humihingal sa emosyon. Bumagsak ang luha sa kanyang pisngi, halong grasa, pawis at alaala. Dahil sa sandaling iyon, sa mga hakbang ni Ines, nakita niyang muli si Miguel at sa pagkakataong ito, hindi siya nabigo. Nakatayo si Dr. Reyes, bahagyang bukas ang bibig, natigilan. Lumapit siya at sinuri ang bawat galaw, ang postura, ang liksi ng tuhod, ang ikot ng balakang, mahina ang kanyang boses. Hindi ka panipaniwala isang center of balance system na to. Tumigil siya, isa itong henyo, ngunit walang nakarinig sa kanya. Dahil ang lahat ay abala sa pagsaksi sa isang bagay na mas dakila pa sa anumang teorya, anumang titulo o anumang makina. Saksi sila sa isang himalang hindi itinayo sa kayamanan, hindi sa karangalan, kundi sa pag-ibig, sa pagkawala at sa walang hanggang determinasyon. Dahil si Ines, hindi na lang basta naglalakad. Tumakbo siya patungo sa kanyang ina. Tumayo si Alma mula sa sahig at ibinuka ang kanyang mga bisig. At sa unang pagkakataon sa loob ng 11 taon, niyakap nila ang isa't isa nakatayo. Walang wheelchair, walang silid ng ospital, isang ina at anak lang magkayakap, umiiyak na parang mga bata. Patawad, Mom, hikbi ni Alma sa balikat ng anak.
Umiling si Ines mahinahon. Tama na ang paghingi ng tawad, hindi mo ako sinukuan, ibinigay mo sa akin ang pagkakataong kailangan ko. Magkasabay silang lumingon, luhaan pa rin, at tumingin kay Ricardo, ang taong nagbigay ng himala. Nakatayo si Ricardo sa sulok, balot sa grasa, nanginginig ang mga kamay at basang-basa ng luha ang mga mata. Luha na hindi na maitago. Lumapit si Alma. Walang pag-aalinlangan, niyakap niya si Ricardo ng mahigpit. Salamat, bulong niya. Salamat sa hindi pagsuko. Nangatal ang tinig ni Ricardo. May pangako ako sa kapatid kong si Miguel na hinding-hindi ako titigil sa pagtulong sa mga nangangailangan. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng garahe at tumakbo si Jennifer, maliwanag ang mukha. Naglalakad siya, nagawa ng daddy ko. Sigaw niya, pumapalakpak. Lumuhod si Ines, binuksan ang mga bisig at niyakap si Jennifer ng mahigpit. Napakahusay ng tatay mo, sabi niya sa gitna ng mga luha. Sa labas, may kakaibang nangyayari. Nagtipo ng mga kapitbahay. Naramdaman nila ito, narinig nila. Nahipo nila ang himala sa hangin. May pumalakpak, may umiiyak. Hindi lang nila pinanood si Ines na lumakad. Saksi sila sa isang himalang nabubuo sa harap nila. Sa mga oras na sumunod, ang garahe ni Ricardo ay hindi na basta garahe, naging sentro ng komunidad. Ang mga taong matagal nang nakakita kay Ricardo na mag-isang nagpalaki sa anak, tahimik na nagluksa sa pagkawala ni Miguel at nagtatrabaho sa gitna ng lungkot. Ngayon ay pinalilibutan siya ng mga yakap, luha at tagumpay. Si Ginoong Martinez, isang retiradong welder na nanginginig na ang mga kamay, ay niyakap siya. Alam mo ba kung anong nagawa mo? Tanong niya. Ibinigay mo sa amin ang bagay na matagal na naming nawalay. Pananampalataya na ang mga ordinaryong tao ay kaya pa ring gumawa ng di pangkaraniwan. Si Lisa, may-ari ng maliit na tindahan sa kanto, pinunasan ang kanyang luha. Ang anak ko ay may cerebral palsy. Matagal na akong nawala ng pag-asa, pero ngayon, Ricardo, matutulungan mo ba siya? Tumingin si Ricardo sa paligid. Mga mukha, mga mata na puno ng pag-asa. Hindi niya ito inasahan. Gusto lang niyang tulungan ang isang dalaga. Pero ngayon, isang buong komunidad at marahil higit pa ang tumitingin sa kanya. Hindi na may awa, kundi may paniniwala. Sa kanyang puso, tila naririnig niya ang tinig ni Miguel. Kita mo! Mas marami ka pang nagawa kaysa sa inakala mong kaya mo. Maging si Gangreses Maria, 70 anyos, puno ng luha, tumingala sa langit at mahina niyang bumulong. Miguel, nagawa ng kapatid mo. 2 linggo ang lumipas. Naglalakad na si Ines, walang takot. Araw-araw, siya'y nagsasanay kasama ni Ricardo sa parehong lumang garahe. Mas lumalakas, mas tiwala sa sarili. Wala nang sakit, wala nang pangingimi. Isang katawan na sa wakas ay hindi nakalaban. Kumalat ang kwento. Hindi sa pahayagan, hindi sa press release, kundi sa mga nagulat na pasyente at mga bulungan sa klinika. Narinig mo ba? Yung dalagang hindi makalakad, naglalakad na. Ngunit habang lumalawak ang kwento, dumarami rin ang problema. Isang umaga nakatanggap si Ricardo ng makapal na sobre. Galing sa OrthoCare Solutions, ang kumpanyang gumawa ng original na brace ni Ines. Binuksan niya ito. Nanginginig ang mga kamay. Isang legal na abiso, Ginoong Ricardo Santos, na pag-alaman namin kayo ay nagbago ng OrthoCare Model X, 7 orthopedic brace ng walang lisensyang medical o engineering. Ito ay paglabag sa federal na regulasyon ng Class 2 medical devices. Kayo ay inaatasan na itigil kaagad ang lahat ng ganitong gawain. Ang hindi pagsunod ay magreresulta sa sibil at kriminal na legal na aksyon. Magbigay ng tugon sa loob ng 7 araw. Dahan-dahang naupo si Ricardo, bumagsak sa sahig ang liham. Demanahin ka ba nila, Dad? Tanong ni Jennifer, halos pabulong. Maaring oo, tahimik na sagot ni Ricardo. Malamang,
Mabilis ang pagkalat ng balitan, hindi lang OrthoCare, maging ang California Orthopedic Association ay naglabas ng opisyal na pahayag, bagamat kinikilala ang kahanga-hangang pagbuti ng kalagayan ni Ines Navarro. Iginiit din nilang ang mga walang lisensya na gumagawa sa medical devices ay posibleng magbanta sa kaligtasan ng pasyente. Hinimok nila ang mga autoridad na mag-imbestiga, lalo't higit na napilitan si Dr. Reyes, ang mismong doktor na nakasaksi kay Ines na lumakad. Tinawagan niya si Alma isang gabi. "Hinging, Navarro, masaya ako para sa anak niyo. Pero hindi ko kayang suportahan si Mr. Santos sa publiko. Mawawala ang lahat sa akin, lisensya ko, klinika ko." Naiintindihan ni Alma, ngunit tumanggi siyang manahimik. Nag-organisa siya ng press conference sa harap ng punong silid sa ilalim ng malalakas na ilaw at 12-12 ng kamera. Lumakad si Ines. Walang saklay, matatag, may tiwala sa sarili, tumahimik ang silid. Pati ang hininga ng mga tao ay tila natigil. Tumingin si Alma sa mikropono. Ang boses niya ay kalmado, ngunit ang mga salita'y matatalim, matuwid. Sa loob ng 11 taon, panimula niya, ginugol ko ang milyon-milyon upang tulungan ang anak ko. Pinatawag ko ang pinakamahuhusay mula sa iba't ibang panig ng mundo. Pero wala silang nagawa. Tumingin siya kay Ricardo, nakatayo sa gilid. Ngunit isang ama, isang mekaniko sa lumang garahe ang nakagawa ng hindi nagawa ng buong industriya. At ngayon gusto nila siyang idemanda? May nagtaas ng kamay, isang reporter. "Ngunit ma'am, wala siyang medical credentials. Hindi ba kayo nababahala?" Tumingin si Alma sa kamera. Diretso, walang pag-aalinlangan. Ang mga credential, hindi ang dahilan kung bakit nakalakad ang anak ko. Tumigil siya, tumingin kay Ricardo. Ang puso ni Ricardo Santos at ang kanyang mga kamay ang nagpalakad sa kanya. Humakbang si Ines, nanginginig ang tinig, ngunit matatag, sapat upang patahimikin ang buong silid. "Ako si Ines Navarro," sabi niya. 11 taon akong nabuhay sa sakit, hindi dahil sa kakulangan sa pera, kundi dahil sa mga eksperto na may matatayog na titulo na nakalimot sa isang simpleng bagay. Hindi ako makina. Isa akong tao." Tumigil siya, tinitigan ng mga reporter. "Hindi ako tinrato ni Ricardo bilang problema na kailangang ayusin. Tinrato niya ako bilang tao at dahil doon, ibinalik niya sa akin ang aking buhay." Kumalat ang video ng press conference na parang apoy. Milyon-milyong views sa loob lang ng ilang araw. Nagliyab ang social media. Para sa ilan, si Ricardo ay naging bayani, isang himala na humihinga. Sinabi nilang ang healthcare system ay masyado nang nakatuon sa tubo at proseso at nalalayo na sa mga taong dapat nitong paglingkuran. Ang kwento ni Ines ay naging panawagan. Patunay na ang kabutihan, puso at likas na talino ay kaya pa ring magbago ng buhay. Ngunit hindi lahat ay nagpugay. Maraming bumatikos, malakas, malinaw. Binalaan nila ang publiko. Gaano man kabuti ang layunin ni Ricardo, illegal pa rin ang kanyang ginawa. Paano kung nagkamali? Paano kung isang pagkukulang lang ang sumira sa lahat? Ipinaalala nila, hindi ginawa ang batas para hadlangan ang himala, kundi para protektahan ang mga pasyente. Bigla, hindi na lang kwento ni Ricardo ang kwento. Ito ay naging pambansang debate, batas kontra awa, regulasyon kontra inobasyon. Isang sistemang nilikhang magprotekta kontra sa isang lalaking gusto lang magpagaling. At sa gitna nito, si Ricardo Santos, isang simpleng mekaniko nakaharap sa pinakamalaking desisyon ng kanyang buhay. Isang linggo ang lumipas, muling bumalik si Alma sa garahe. Matagal siyang nakatayo sa harap ni Ricardo. Tinititigan siya na para bang naistandaan ang bawat detalye ng taong nagligtas sa kinabukasan ng kanyang anak. "Ginoong Santos," mahina niyang sabi, "gusto kong kunin ang pinakamahusay na legal team sa bansa para ipagtanggol ka. Ako ang sasagot sa lahat." Umiling si Ricardo agad.
Wag na po, Mrs. Navarro. Kapag tinanggap ko yan, mas lalo lang lalaki ang gulo, magwawala ang media, at ang mga taong gusto kong tulungan, matatakot lumapit. Napasimangot si Alma, halatang naiinis. Anong ngayon? Papayag ka na lang na dalhin ka sa korte. Tahimik si Ricardo, halos may kapayapaan sa kanyang tinig. Tinatanggap ko ang magiging kapalit, pero hinding-hindi ako hihingi ng tawad sa pagtulong kay Ines. Nangatal ang tinig ni Alma. Bakit mo ito ginagawa? Bakit mo dinadala lahat mag-isa? Ngumiti si Ricardo, pagod, ngunit matatag. Dahil may pangako ako sa kapatid ko, at hindi ko yon sisirain. Gabing iyon, nang halos patay na ang mga ilaw sa garahe, may dumating na bisita. Isang banyagang babae, si Dr. Anita Soriano, propesor ng Biomedical Engineering mula sa Stanford at isa sa pinakakilalang eksperto sa orthopedic technology sa mundo. May isa lang siyang pakay, gusto kong suriin ang brace. Tahimik na iniabot ni Ricardo ang device. Sa loob ng 30 minutong katahimikan, tiningnan ni Dr. Soriano ang disenyo. Binuksan ang joints, nagkalkula, nagsulat sa kanyang lumang leather notebook. Pagkatapos, tumingin siya kay Ricardo. Ikaw ang gumawa nito mag-isa? Oh, tumango si Ricardo. Sariling aral lang. Walang nagturo sa'yo kung paano buuin ang ganitong dynamic balance system? Wala, trial and error lang. Tinanggal ni Dr. Soriano ang salamin. May luha sa kanyang mga mata. Henyo, mahina niyang bulong. Isang likas na henyo, walang training, pero kahanga-hanga. Pinunasan niya ang luha, tumindig. Ako mismo ang magpapatotoo para sa iyo. Kakausapin ko ang FDA. Ang disenyo mong ito ay mas magaling pa sa kahit ano sa merkado ngayon. Nanlaki ang mata ni Ricardo. Pero paano ang reputasyon mo? Ang mga kasama mo, hindi ka ba? Wala akong pakialam, putol niya. Sa 30 taon ko sa larangang ito, wala pa akong nakitang may ganitong lalim ng pag-unawa sa galaw ng tao. At kung parurusahan ka ng mundo ng medisina, ibig sabihin, pinaparusahan nila ang pag-usad. 1 linggo ang lumipas. Tumayo si Dr. Soriano sa harap ng FDA panel. Ipinresenta niya ang findings, kalmado, detalyado, may autoridad. Isa-isang ipinaliwanag ang siyensya sa likod ng disenyo. Ang disenyo ni Ginoong Ricardo Santos, aniya, ay hindi lang ligtas, ito ay higit pa. Inirerekomenda kong bigyan siya ng espesyal na lisensya upang maipagpatuloy ang kanyang trabaho sa ilalim ng aking gabay. Laban ng OrthoCare. Matindi. Ngunit nang magsagawa ang FDA ng sariling independent tests, sinuri ang pressure points, ang range of motion, ang bawat detalye. Hindi na nila kayang ipagkaila ang katotohanan. Ang brace ay mas mahusay, mas simple, mas matalino, at higit sa lahat gumagana. 2 buwan nang lumipas, nakatanggap si Ricardo ng sulat mula sa FDA. Nanginginig ang kamay niya habang binubuksan ito. Espesyal na lisensya, ipinagkakaloob kay G. Ricardo Santos ang pahintulot na lumikha ng orthopedic support devices sa ilalim ng mentorship ni Dr. Anita Soriano. Valid sa loob ng 2 taon, maaaring palawigin matapos ang certification. Tahimik siyang naupo. Bumagsak ang papel mula sa kanyang mga kamay. Lumuha siya. Miguel, bulong niya, may ngiting nanginginig. Nagawa ko, tinupad ko ang pangako ko. 1 taon ang lumipas. Isang payak na pasilidad ang nagbukas sa San Diego, Santos Mobility Solutions. Tahimik na sinusuportahan ni Alma Navarro, hindi ito marangya, walang marmol, walang salaming tore, pero sa loob maliliwanag ang silid, makabago ang kagamitan. At sa bawat pader, may mas makapangyarihan pa sa salapi, Pag-asa. Sa may pasukan, may isang maliit na plake, Santos Mobility Solutions. Pinapalakad muli ang Pag-asa. Alay kay Miguel Santos, 1988 to 2013. Sa araw ng pagbubukas, humaba ang pila sa labas.
Mga batang naka-wheelchair, mga matatandang may kinakalawang na braces, mga magulang na ang pag-asa'y halos nawala na hanggang ngayon dahil kumalat na ang kwento, hindi tungkol sa garahe, hindi tungkol sa viral video, kundi tungkol sa isang tao, isang lalaking dati nag-aayos ng sasakyan. Ngayon, tahimik, nag-aayos ng mga buhay. Sinalubong ni Ricardo ang bawat taong dumaan sa pinto, hindi mula sa entablado o mataas na pwesto, kundi harapan. Palagi siyang lumuluhod sa kanilang antas. At palaging nagsisimula sa parehong banayad na tanong, pwede mo bang ipakita sa akin kung paano ka naglalakad ngayon? Hindi siya nagmamadali, hindi siya basta nagbibigay ng sagot, nakikinig siya. Sa kanyang tabi, nakasandal si Ines na ngayoy nag-aaral na bilang physical therapy assistant. Tatapusin na niya ang huling taon ng kursong Rehabilitation Science sa UC San Diego. Malumanay niyang tinatanggap ang mga pamilya, ibinabahagi ang kanyang kwento, hindi para purihin o kaawaan, kundi para patunayan ang isang simpleng katotohanan, ang himala ay posible kung hindi tayo susuko. At si Jennifer, ngayon ay 8 taong gulang, ay palaging nasa workshop. Nagdodrawing ng mga makukulay at mahiwagang disenyo ng brace. Natututo kung paano humawak ng mga gamit ang maliliit niyang kamay. At palagi ang tanong niya, Dad, sa tingin mo po, magiging proud si Uncle Miguel sa'yo? Yayakapin siya ni Ricardo ng mahigpit habang nangingilid ang luha. Sobrang proud siya, anak. Si Dr. Anita Soriano ang naging lead scientific advisor ng center. Itinuro niya kay Ricardo ang akademikong bahagi ng biomedical engineering. Ngunit siya rin ay natuto ng isang bagay na hindi kailanman itinuro ng libro, kung paano talaga gumagalaw, nararamdaman at nabubuhay ang mga tao. Ang mekanikal na intuisyon ni Ricardo ay binago maging ang sarili niyang pag-unawa sa katawan ng tao. Nagbago rin si Alma, hindi na siya ang CEO na abala sa kontrata at quarterly reports. Kasama niya si Ines, magkasabay na naglalakad, magkasamang naghihilom sa katahimikan. Madalas silang bumalik sa Pacific Beach, ang lugar kung saan nawala ang lahat. At ngayon, ang lugar kung saan ibinalik ang lahat. Isang hapon, malumanay ang hampas ng alon sa kanilang mga paa. Ma'am, mahinang sabi ni Ines, hindi kita sinisi ni minsan. Pinipigilan ni Alma ang luha, ngunit bumagsak pa rin ito. Kung sana tumingin lang ako noon, baka hindi ka nasaktan. Ngumiti si Ines, ang dagat ang naging dahilan, hindi ikaw. Pakiusap, tigilan mo na ang pagpaparusa sa sarili mo. Nagyakap sila, nakatayo sa tubig. Ang kanilang mga luha halo sa alon, sa kapatawaran at sa pagdaan ng panahon. 6 na buwan ang lumipas, dumating sa center ang isang batang lalaki, si Rodrigo. 10 taong gulang, paralisado simula pagkasilang. Walang pera, walang pag-asa, walang opsyon. Tumingin si Ricardo sa kanyang mga mata at ngumiti. Tutulungan kitang makalakad, huwag mong isipin ang gastos. Napahagulgol ang bata, lumuhod ang ina, labis ang pasasalamat. Ngunit umiling si Ricardo, huwag niyo akong pasalamatan, mahinang wika. Pasalamatan niyo ang taong nagturo sa akin na huwag kailanman sumuko. Tumingala siya sa langit. Miguel, miss na kita. 2 taon nang lumipas. Naabot ni Ricardo ang isang bagay na wala pang ibang nakagawa. Natapos niya ang opisyal na biomedical engineering certification, hindi sa tradisyonal na landas, kundi sa isang espesyal na programang nilikha para sa mga taong may pambihirang kakayahan. Siya ang naging kauna-unahang tao sa kasaysayan ng US na nabigyan ng lisensya batay sa likas at napatunayang talino. Sa panahong iyon, ang Santos Mobility Solutions ay nakapaglingkod na sa mahigit 300 pasyente at halos 80% sa kanila ay natutong muling maglakad. Kumalat ang kwento, hindi lang sa San Diego, hindi lang sa California, kundi sa buong bansa.
Ngunit hindi kailanman nawala si Ricardo sa kanyang sarili. Nakatayo pa rin ang lumang garahe, patuloy pa rin siyang nagre-repair ng mga makinang pang-eroplano. Simple pa rin ang kanyang buhay. Hindi siya naghahanap ng awards, hindi siya humahabol sa headlines dahil hindi niya ito ginawa para sa pagkilala. Ginawa niya ito dahil sa isang pangakong hinding-hindi niya sisirain. Isang gabi kumalat ang ginto't kahel sa langit ng Pacific Beach. Nakasandal sa buhangin sina Ricardo, Jennifer, Ines at Alma, pinapanood ang paglubog ng araw. Tumayo si Ines. Lumakad papasok sa dagat, hinayaang dampian ng alat ang kanyang mga binti. Sa unang pagkakataon sa loob ng 13 taon, napasinghap siya. Tumingin sa langit, tumawa, tulad ng isang bata. "Ma'am, nararamdaman ko ang tubig!" Tumakbo si Alma, nagyakapan silang mag-ina hanggang baywang sa dagat, umiiyak sa tuwa. Mula sa baybayin, pinanood sila ni Ricardo, tumingala si Jennifer. "Dad, masaya ka ba?" Ngumiti si Ricardo, nangingilid ang luha. "Sobrang saya, anak, dahil tinupad mo ang pangako mo kay Uncle Miguel." Tumango siya. "Oo, at itutuloy ko pa rin ito habang buhay." Ang huling sinag ng araw ay nagpinta ng ginto sa kalangitan. Naglalakbay sa ibabaw ng dagat, parang isang tahimik na biyaya. Dahil ang kwentong ito, hindi lang tungkol sa isang mekaniko, hindi lang tungkol sa isang batang babae na dating hindi makalakad. Hindi lang tungkol sa isang inang nabuhay sa guilt. Ito ay mas higit pa, isang paalala sa pinakamadaling kalimutan. Ngunit pinakamahalagang katotohanan, kayang baguhin ng kabutihan ang mundo, isang hakbang sa bawat pagkakataon. Hindi ang pera ang pinagmumulan ng himala, kundi ang pag-ibig, ang mga kamay na ayaw sumuko. Kung naantig ka ng kwentong ito, kung pinaalala sa iyo ang kapangyarihan ng kabutihan, katapangan at pangalawang pagkakataon, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Dito, sama-sama nating tinatahak ang mga kwento ng pag-asa, pagtubos at araw-araw na himala. At i-on mo na rin ang notification bell dahil marahil ang susunod naming kwento ay siya ring pinakakailangan mong marinig. Hanggang sa muli, salamat sa paglalakad na kasama namin.